Madam Chair, I move to cite in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to As expected, Senate President, nag-expect na pala si Amy. Senate President Escudero refused to sign the contempt order, just like he refused to sign the subpoenas. This time, he went even further. He ordered Lacanilaw's release in spite of Ambassador's blatant and repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. At ito, ngayon ay April 10, 2025, kakatapos lang ng Senate hearing mga kababayan patungkol doon sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte mga kababayan. At ito, pag-uusapan natin ngayon mga kababayan kasi si Chis Escudero mga kababayan, aalisin na nga ba bilang Senate President? Bakit kaya? Ano kayang nangyari? Nandoon ba si Chis Escudero sa Senate hearing? Tanong natin. Antayin na ito pag-usapan natin mga kababayan kasi kalalabas lang ng balita, merong bagong presko pa mga kababayan. At of course, ito, umpisa na natin, di natin patatagalin. By the way, paki-like and share ng videos natin mga kababayan. Then paki-subscribe din po sa ating channel. Ito, pasin na natin. Umpisa muna tayo dito, pakita muna natin itong video na ito kung saan na-contempt at bakit. Explain natin bakit na-contempt ito. Okay? So ito, umpisa na natin mga kababayan. abogadong Pilipino, kahit hindi pa nakikita ang pamilya, ang doktor, ang abogadong pili, talagang kinakailangan dalhin na talaga sa dahig. Ambassador Lacanilaw, I find your answers very misleading eh. Kanina pa, yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court, competent judicial authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Opo, kung ano po yung Mr. Senator, kung ano po yung nabanggit ko kanina. Yun po. Nandun ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor. Nandun ka. Hindi mo rin alam, hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to cite in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanilaw in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero halata na nagsinungaling ka. Okay, stop muna natin dyan mga kababayan. Ayan, si Marcos Lacanilaw mga kababayan, yung na-cite in contempt. Explain muna natin bakit siya na-contempt mga kababayan ha. Kasi itong pagka-contempt, hindi ito agaran ha. Hindi katulad noon sa yung sa ibang house na maghihiring, kapag hindi nila gusto yung sagot mo, contempt ka. O kahit mga pulis nagsasabi ng totoo, basta hindi agree doon sa kanilang or hindi isang ayon doon sa kanilang gusto, iko-contempt nila. Ibang house po yun. Okay? Hindi po yun yung Senate. Of course, alam naman natin yan. Comment nyo kung sino yan. Anong house yan. Okay? Dito sa Senate mga kababayan, kanina pa yan, tinanong, kasi itong ambassador na ito umamin na simula't simula, kahit nandun pa sa tube, hindi pa nakababa si former President Rodrigo Duterte mga kababayan, hindi pa nakalabas ng eroplano, nandun na siya. Nandun siya buong araw. Ika nga, by the time na in-approach nila sa PRRD, nandun na siya.
nakasunod, nakasubaybay na siya sa buong pangyayari hanggang doon sa Villamor Air Base hanggang pagdating doon sa Hague. Siya yung nagdala. 2 days siya nandun sa The Hague, mga kababayan. At ito, imagine ninyo ha, pagdating doon sa The Hague, ang inamin niya, ang bumaba sa eroplano, si former President Rodrigo Duterte lang mag-isa. Again ha, imagine yun yung 80 years old, walang umalalay. Okay, may nakahintay lang doon na I think taga ICC. Yet nung bumaba siya lang mag-isa si Perdi. Of course, hindi yan yung rason na na-contempt siya. Sinabi lang natin yan kasi para may pakita, mapaalam sa lahat na talaga itong ambassador na ito, nandun siya buong pangyayari hanggang sa The Hague. 2 days pa nga siya doon. Di ba? Kalain nyo? Pero tinanong siya kasi siya yung nag-fill up dito sa mga forms, mga kababayan. Forms yan ng ICC. Parang checklist yan na kung saan pag nag-aresto ka, gamitin mo ito, sundin mo itong mga processes. Pag nagawa mo to, mag-comment ka dyan, o finish, parang ganyan ba? Parang planning, ito yung checklist, comment ka dyan, done, finish, ongoing, ganyan. At ito, sinasabi niya dito, itong, hindi ko lang alam kung anong item to, yet ang item dito, nadala ba sa competent judicial authority? Ang sagot niya dito, mga kababayan, do not know. Tayo nga, mga ordinaryong Pilipino, wala tayo doon sa Villamor Air Base. Naka-base lang naka-base tuloy. Nakabase lang tayo doon sa mga ina-upload na videos galing sa mga taong nandoon sa loob, lalo na kay galing kay Kitty Duterte at kay General Escobal. Sila yung palaging nag-upload, pero hindi nga consistent kasi pinuputol yung internet doon. Okay? Pero again, mga kababayan, itong ambassador nandun siya, present siya the whole day hanggang sa The Hague. Imagine niyo. Pero tinanong siya paulit-ulit, nadala ba si PRRD doon sa competent judicial authority? Ang sagot niya ay do not know. O, anong tawag ninyo dyan? O di ba klarong pagsisinungaling? Kasi madali lang naman yan, mga kababayan. Kung dinala si PRRD sa competent judicial authority, ibig sabihin, inilabas sana siya sa Villamor Air Base. Pero, lumabas dito sa hearing na nandoon lang siya sa Villamor Air Base hanggang sa nakasakay na ng eroplano. So, ibig sabihin, hindi talaga nadala sa competent judicial authority. Pero, sinasabi dito ni Ambassador is, I do not know. Kaya, palaging sinasabi ni Bato de la Rosa, hindi kami magko-contempt yet. I think, tama. Para sa akin, mga kababayan, ayaw ko talagang mag-contempt ko. Ako yung senador. Problema, hindi ako senador, mga kababayan. At ito, pang-iinsulto ito, mga kababayan. Pang-iinsulto ito dito sa committee ni Amy Marcos. Okay? Kaya, napilitan si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, na i-contempt siya. Again, itong Senado, hindi ito katulad, yung ginagawa dito sa Senado, hindi katulad doon sa ibang house. Again, na kung saan kapag hindi nila gusto yung sagot mo, kahit totoo, contempt ka. O, ganyan yung sa ibang house. Ha? O, I think alam niyo kung anong house yan. O, di ba? Kaya ito, mga kababayan, ang problema ngayon, mga kababayan, ito, may lumabas na balita, bago lang. Kalalabas lang. Ha? Na-contempt siya. So, ibig sabihin, madidetain siya dyan sa Senate. Pero mga kababayan, eto, may balita dito. Nagagalit si Amy Marcos dito kay Chis Escudero, mga kababayan. Bakit? Eto, Amy Marcos, Escudero stops contempt appeal. Orders release of Lacan Nilaw. Nakalaan nyo yan? Tanong natin, nandun ba si Chis Escudero, mga kababayan?
Basahin muna natin. Ito galing ito sa Inquirer, mga kababayan. Binabalita ni um, Chari Abarca, reporter from Inquirer.net. April 10, 2025, 10 p.m. 10:06 p.m. Okay? So ito mga kababayan, nagalit si Jaime Marcos. Binara niya ito si Chis Escudero. I think nung una talaga ako sabi ko, nako Jaime, Marcos ka. Kilala ka namin. Marcos ka, kayang hearing mo, wala na yung silbi. Pero mga kababayan, ako, sa tingin ko, let's give credit to Jaime Marcos, mga kababayan. Kasi dahil dito, parang sincere man siya kahit hindi natin makikita si kanyang mukha. Okay, ba ito? Basahin muna natin mga kababayan. Manila, Philippines, Senate President Chis Escudero refuse to sign the contempt order against Special Envoy on Transnational Crime, Ambassador Marcos Lacanilla, ordering his release from the Senate detention facility instead. Akalain nyo yan. Si Chis nag-Escudero tuloy. Si Chis Escudero nag-release, mga kababayan. Ilang oras silang nag-hearing dyan, I think more than 5 hours. Nagsisinungaling yung tao, klarong-klaro, kahit ordinaryong Pilipino, naiintindihan yung mga palusot niya. Ang ginawa ni Chis, mga kababayan, hindi pinirmahan at nirelease. This was according to Senate panel on Foreign Relations Chairperson and Presidential Sister Senator Jaime Marcos, who could not hide her disappointment on Thursday evening. Disappointed si Jaime, mga kababayan. Kahit sino, no? Nagsisinungaling yung tao, tapos hulin yung nagsisinungaling. Okay lang. Ano kayang connection ni Chis Escudero, mga kababayan? Mag-comment kayo dyan. Mukhang nahahalata na natin si Chis Escudero dito. Pangalawa na to, mga kababayan, ha? Pangalawa na to. Pag-usapan, stay tuned kayo nga sa uli. Pag-usapan natin to, mabilisan lang. Ambassador Marcos Lacanilla has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte, said Marcos in a statement. As expected, Senate President, nag-expect na pala si Jaime. Senate President Escudero refused to sign the contempt order, just like he refused to sign the subpoenas. This time, he went even further. He ordered Lacanilla's release in spite of Ambassador's blatant and repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations, she added. According to the lady Senator, Escudero's move was simultaneously disappointing and dangerous. Kaya nga sabi natin sa umpisa pa lang, mga kababayan, ako, matatanggal kaya si Chis Escudero bilang Senate President, mga kababayan? Kasi nakahalata na. Mag-comment kayo dito, comment kayo dyan. When the Senate's authority is ignored this openly, what's the point of investigations? What's the point of truth? She added. Diba? Ato pa. She then pointed out, ang dami ng mga advertisements. Sorry, mga kababayan, ha? She then pointed out that the chamber is setting a terrible precedent and it won't be the last. Okay? Senator Brado Ressa made a motion during the panel's Thursday hearing after Lacanillo repeatedly stated that he was not aware whether or not Duterte was brought to the local court before he was transported to The Hague, Netherlands. Mga kababayan, ang daming advertisement, may sasakyan pa. Ang ganda, alisin muna natin dyan. Ito, pag-usapan natin ng mabilisan kasi ang daming advertisement. Walang bayad sa atin yan. Ito, pag-usapan natin ng mabilisan, ha. Again, sabi ni Jaime Marcos, dangerous yung ginagawa ni Senate President Chis Escudero, mga kababayan. Bakit? Unang-una, ito, pag-usapan muna natin yung nangyari. Klarong-klaro na nagsinungaling. Sabi ko nga, yung hearing sa Senate, mas okay compare doon sa ibang house. Kasi bakit?
hinahayaan yung mga tao na mag-explain. Pinuputo lang talaga nila kapag ang sinasabi medyo malayo na. Of course, kahit sino kasi nagsisave tayo ng oras. Okay? At hinahayaan nilang mag-explain talaga. Pag nagsabi, sige, explain mo. Pero kapag ibang sinasabi, edi, dapat putulin. Okay? At ito, klarong-klarong nagsisinungaling mga kababayan. Tayong lahat saksi dyan. Kaya nga pinakita ko muna para maintindihan ng lahat. Kaya napilitan si Bato de la Rosa mga kababayan na i-cite in contempt itong tao na ito. Itong ambassador na ito. At ito mga kababayan, nagawa sila ng hearing ngayon kasi feeling ni Amy Marcos, kahit sabihin natin wala na siyang magagawa dyan unless mag-hire sila ni Jack Bauer mga kababayan para dalhin si PRRD pa uwi. Baka pwede pa. O, di ba? Again, mga kababayan, kahit sabihin natin parang walang silbi na itong hearing ni Amy Marcos mga kababayan. Yet, na-appreciate natin ito kasi feeling ni Amy Marcos na kailangan niyang gawin ito para maintindihan ng taong bayan at makita kung ano yung mga posibleng violations na dapat hindi na maulit sa susunod mga kababayan. Okay? And yet, pangatlong hearing na ito. Di ba? Trabaho yan ni Amy. Trabaho ng mga senador. Parte ng trabaho, meron silang kapangyarihan na i-contempt yung tao kapag klarong-klarong nagsinungaling. At ito, klarong-klaro. Okay? Ang problema mga kababayan, itong paborito nating tagahawak ng baso ni Lisa Marcos. O, di ba? Nakita nyo namang video na yun mga kababayan, di ba? O, tagahawak ng baso. Hindi pinirmahan yung contempt order. Ano ibig sabihin yan? Di ba klarong-klarong pang-iinsulto yan sa mga senador, lalo na kay Amy Marcos sa kanyang committee at sa mga senador na nandoon. Di ba? Akalain nyo, more than 5 hours kayo nandiyan, pangatlong session na yan. Yet hindi mo suportahan. Ito pangalawang beses na to. Nung una, yun nga, sinabi na Amy Marcos, hindi mo pinirmahan yung sampina. Ngayon, hindi mo pinirmahan yung contempt order. Nag-order ka pa na i-release yung tao. So anong ibig sabihin? Anong mga implikasyon nito mga kababayan? Bakit sinabi ni Amy Marcos, dangerous ito? Klaro-klarong dangerous kasi unang-una, number one, parehas lang unang-una. Sabi, independent branch yung Senate, independent branch yung executive. Di ba? Ngayon, ang nag-perform ang executive. May possible violations. Di nag-conduct ng hearing yung Senate. Independent body. Dapat hindi mangialam sa desisyon ng Senate yung executive. Ngayon, may nahuling nagsinungaling. Bakit mo hahayaan yung taong magsinungaling doon sa mga taong nagtatrabaho sa gobyerno at naghahanap ng katotohanan? Diba? Senador pa. Bakit mo hahayaan? Bakit mo hindi pinirmahan yung contempt order? Comment kayo dito mga kababayan kung ano nakikita nyo dito kay Senator Chis Escudero. Kasi ako, yung implikasyon nito mga kababayan, delikado ito. Kasi ako natatakot ako para kay Chis Escudero. Well, probably siya ba kasi Chis Escudero hindi natatakot sa kanyang posisyon bilang Senate President, but yung buong institusyon ng Senate mga kababayan, delikado. Anong resulta ngayon? Ngayon, posibleng pinagtatawanan ngayon ng executive branch itong Senate. At the same time, pinagtatawanan din ng House of Representatives. Kasi hindi nyo kayang mag-contempt. Yung Congress, isang araw may 3 contempt. Kahit yung tao nagsasabi na ng totoo.
Ano yung sabihin yan? Ako mga kababayan, nakikita ko ito, klarong-klaro na si Chis Escudero. Naku, mag-comment kayo dyan. Ayaw ko na lang magsalita mga kababayan. Ah, sorry, mali tuloy. Oh. Well, anyway, kasi, hantay lang tayo mga kababayan kasi hindi lang naman si Amy yung nagagalit dito mga kababayan. Yung mga tao nagagalit. Then yung mga senador na nandoon, Amy Marcos, Bato de la Rosa, Peter Cayetano, yung naka-zoom, si Bongo. Oh, hintayin natin kung anong reaksyon nila dito sa ginawa ni Chis Escudero. Okay? Kasi ito, yung pang-insulto ito sa Senate, buong Senate mga kababayan na hindi lang kay Amy Marcos, buong Senate ito. Kasi nagwalang silbi yung ginawa nilang hearing dito. Nag-uubos sila ng pera ng taong bayan, ng oras, tapos ganyan yung gawin ni Chis Escudero. Anyway, comment kayo dyan mga kababayan nung sa tingin nyo dito. Okay? So dito na lang po muna tayo, paki-like and share ng videos natin para malaman din ng iba. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.